For me, going to college, it is not relevant specifically, pero it is useful and advantageous generally speaking. Hello po, good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. So ngayon, nandito na naman po tayo sa ating panibagong session, sa ating tanungan session. So itong mga question natin ngayon, sir, is parang very controversial or interesting. So nowadays, sir, do you think yung pagpunta ba sa college or pag-going sa college is still relevant pa rin ba? Makakagraduate ba? So yung pala yung question, makakagraduate ba? Okay, graduate ba? You mean college graduate? Kung relevant pa na pumunta sa college and makagraduate doon to get a degree. Yes, sir. For me, kung relevance, it depends. Kasi ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo? Yun yung unang tanong na kailangan nating sagutin. No? Kasi kung pumunta ka sa college para makakuha ng degree kasi ang gusto mo ay pagkatapos mo magiging empleyado ka, then relevant yon. Kung gusto mo naman na maging negosyante ka, dyan, debatable tayo pagdating sa relevance ng college education. Kasi hindi ko nga alam kung yung mismong course ng entrepreneurship ay relevant or ay relevant doon sa pagiging entrepreneur talaga eh. Di ba? So pagdating sa kung gusto mo maging negosyante, debatable yung pagpunta ng college. What if ang gusto mo ay yung mga higher field? Like gusto mo maging doktor, gusto mo maging abogado. Hindi siya relevant. It is required. Hindi ka na po pwedeng mag-opera nang hindi ka nakapagtapos, di ba? Kung gusto mo maging doktor. So ngayon, ang tanong dyan is, ano yung gusto mo sa buhay mo? Para masagot natin kung relevant ba siya o hindi. Kasi huwag tayong magpapadala kaagad doon sa mga nasa social media right now na hindi na relevance yung pagpunta sa college para maging successful ka sa buhay. Kasi syempre, iba-iba ang definition natin ng successful, unang-una, di ba? So, ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? For me, going to college, it is not relevant specifically. Pero it is useful and advantageous, generally speaking. Ano yung ibig kong sabihin? Una kasi, mali lang yung frame of mind natin nung pumasok tayo sa college. Bakit ka pumasok ng college? Ikaw, halimbawa, nag-college ka. Bakit ka pumasok ng college? Ka-iPro, kung ikaw ay may katanungan na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section upang mabigyan natin kasagutan sa ating mga susunod na episode. Para maka-graduate din, makapagkaroon ng work in the future. So, ibig sabihin, natupad ng college degree mo yung goal mo. Tama? O relevant ba siya? Yes. Pero pagdating doon sa success, hindi na natin ngayon masasabi. Kasi ano ba yung success para sa'yo? Kailangan na natin yung i-define, di ba? So, specifically, pwedeng sa'yo, nag-work siya, pero siguro merong isang tao right now na hindi nakapagtapos pero mas mayaman siya sa'yo. Kung yun yung tinatanong natin. So, ano yung purpose? Kailangan nating i-reframe yung isip natin kasi pumunta ka ba sa college para makapagtapos, makakuha ng magandang trabaho? Kung yes, then relevant siya. Pero kung ang tanong ay pumunta ka ba sa college para yumaman, medyo doon na siya debatable, di ba? Maraming tao ang mayaman kahit hindi siya nakagraduate sa college. So ngayon, kailangan tanungin ulit na naman. Parati itong puro reflection na lang sa sarili natin. No? Kailangan natin ngayon tanungin yung sarili natin na mali kasi yung purpose nung unang pumasok tayo. Expectation versus reality. Specifically, para sa ibang tao, hindi siya requirement para maging successful. Pero generally speaking, sino ang mas gusto mo? Na-graduate o hindi? Generally speaking, sa buhay natin, magnegosyo ka man, maging empleyado ka man, useful ang pagpunta sa kolehiyo. Bakit? Kasi pagpunta mo ng kolehiyo, unang-una, intelligence-wise, mas advantageous ka kaysa doon sa iba. Diba? Kasi merong magtuturo sa'yo kung nag-aral ka mabuti. Tama? Kung asa labas ka, sino magtuturo sa'yo sa labas? Pwede naman kung madidiskartihan mo. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo pwedeng madiskartihan. Diba? Pero yung skill na kung paano kang mag-isip, yun kasi yung tinitrain sa college. Hindi yung kung ano yung tinuturo, pero kung paano kang mag-iisip na yun yung magagamit mo sa labas. Yung critical thinking ang dapat minomold natin kapag andun tayo sa college. Kung yun yung minold natin, then useful siya, generally speaking, dahil syempre iba pa rin ang marunong mag-isip. Di ba? So, generally speaking, relevant siya sa buhay ng tao magpunta sa college. Ikalawa, kapag ikaw ay college graduate, may confidence ka. Confidence na wala doon sa iba. Sa hindi nakapagtapos, sabihin na natin. No?
Nga lang, syempre, medyo magiging debatable na yan dahil merong iba na mga malalakas ang loob. Pero generally speaking, no, pagdating sa buhay ng tao, iba ang confidence mo. Pupunta ka sa trabaho, di ba? Lahat ba ng tao makakapagsimula ng negosyo agad and then maging successful agad? Hindi naman eh. Madalas mag-i-start tayo dun sa simula. And ano ang pinakamagandang simula na meron kang fixed? Kumuha ka ng trabaho. Sino ang mas may confident na kumuha ng trabaho? Yung someone na hindi nakapagtapos o yung someone na nakapagtapos? Siyempre, iba yung nakapagtapos. Diba? Papaano lalo kung nasa mas magandang university ka? Diba? Kasi yun yung third na meron doon sa school. Hindi lang confidence, ano yung mas malaking benefit ng college kesa sa confidence ng isang tao, yung status. Confidence binibigay kung saan kung nakagraduate ka o hindi. Pero yung status ay binibigay kung saan ka graduate. Tama? May factor din yon. O halimbawa, sabihin mo, di ba, ano ang tingin mo sa someone na nakapagtapos sa Harvard? Nasubukan mo bang mag-apply sa Manila? Hindi, sir. Iba ang lakad, iba ang tindig ng mga taong graduate sa Ateneo at Lasal. Yung mga graduate sa UP kesa sa atin na mga taga dito sa probinsya. Yung mga taga Manila, doon sila graduate, may ibang status yan. Dito lang sa Philippines, di ba? O halimbawa, sabihin mo, graduate ng UP. Di ba? Tayong mga nasa probinsya, medyo, UP to, di ba? Yung confidence level mo bumababa kapag mag-a-apply ka ng trabaho kasi meron kang kasamang taga UP. Tapos iba yung dating, iba yung tindig, di ba? Tama yung tama yung posture nila, etc. Bakit? Status. And ang status, ang confidence ay napaka-importante kapag magbibuild ka rin ng negosyo mo. Ka-iPro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. Kung ang purpose mo ay yumaman in the future at magnegosyo, dapat nasa university ka pa lang, hindi more than yung mga courses na mga tinitake mo, dapat ang pinag-aralan mo doon kung paano makipagkapwa-tao. Sino yung mga matatalino? Dapat kaibigan ko yan. Tama? Sino yung mga magaganda, yung mga organizations? Dapat kasali ko dyan. Paano magsalita ng maganda? Paano magsalita ng maayos? Paano mag-approach ng ibang tao? Yun dapat yung mga essential skills na meron ka. At the end of the day, pagdating sa negosyo, your network is your net worth. Di ba? So, dapat kung gusto mong yumaman at nagkolehiyo ka, dapat nakikipagkaibigan ka kaagad. Doon pa lang nag-aano ka na. Doon pa lang nagne-network ka na. At doon pa lang dapat nagbebenta ka na. Nagsimula ka na kaagad. So actually, ang issue dito ay hindi yung pagpunta natin sa kolehiyo. Dahil kahit na anong gawin natin, mas advantageous ang na-graduate sa hindi na-graduate. No debate. Pagdating sa standard ng society, unfortunately, syempre kahit na anong sabihin natin, kailangan pa rin natin, andun pa rin yung society natin. So ang issue dito ay hindi kung pumunta ka ng kolehiyo o hindi. Dahil yes, pwedeng hindi siya relevant pero useful siya at advantageous siya. Pero ang issue dito ay noong pumasok ka ba ng kolehiyo, sa simula pa lang, alam mo na ba yung purpose mo o hindi? Yun ang number one talaga, sir. Yung purpose. Yung purpose. Kasi kung ano yung purpose mo, katulad ng mga sinabi natin kanina, naibigay naman ng college sa'yo. Di ba? Halimbawa, purpose mo kanina, di ba? Na nag-college ka para na sa ganun, makakuha ka ng trabaho. Makuha mo yung degree mo, makapasa ka ng board siguro, and then makakuha ka ng trabaho. Naibigay ba siya ng college sa'yo? Yes. Relevant pa rin sila. Okay, so ano yung purpose? Yun muna yung una. So for me, ano yung sabi ko? Specifically speaking, pwedeng hindi siya relevant. Pero generally speaking, useful siya at advantageous siya para sa atin. Nice. Napakaganda. Oh. So kailangan talaga, sir, talagang number one, yung purpose nung ano. Kaso parang lately kasi, sir, parang minsan lang nakikita rin ng isang tao yung purpose niya in life eh. Diba? Parang minsan, pagka-graduate na rin, or beyond ng pag-aaral, gano'n. So, depende din sa tao kung paano siya. Depende sa tao nga lang. Ano ang gusto mo? Meron kang intelligence, critical thinking na nasanay mo doon sa university. Meron kang confidence dahil nakapagtapos ka. And then meron kang status kung maganda yung university na napagtapusan mo o wala. Yun yung tanong, di ba? Ano yung gusto mo? Ano ang mas maganda? Someone na nakita niya yung purpose niya, na nakagraduate siya,
O someone na nakita niya yung purpose niya, wala siyang skill na minold. Kasi tandaan natin, again, romanticizing yung mga naging successful na mga tao dahil hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Yes, marami yan. Pero kung titingnan din natin yung numbers, pagdating sa stability, sino ang mas stable? Ang nakatapos o hindi? Kasi may mga taong successful at may mga taong hindi successful na hindi nakapagtapos. Meron ding mga taong hindi successful at may mga taong successful na nakapagtapos. Nga lang, para sa'yo, ano yung mas comfortable ka? If ang comfortable ka ay maging stable muna ang family mo, iba-ibang level tayo, maging stable muna ang family mo, then for me, relevant pa rin ang university. Ito ay nanggaling sa someone na magna po sa college. Magna 9 years ang inabot ko sa college. Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video. Napaka-nice. Thank you, sir. Thank you so much. So, I hope po meron po tayong nakukulit na insights and ideas dito sa ating session na ito. And yun po, so parang number one talaga kailangan po ano yung natin, magiging purpose doon sa tatahakin natin in life. Kaya parang itong question natin na to ay parang ano rin talaga siya. Hindi masyadong debatable din, sir. No? Talagang kailangan number one, alam natin kung ano yung purpose. So, ilan po. See you po sa ating mga susunod na session. Thank you.